Jaka! Napasabunot sa sariling buhok si Johan. Pagkatapos ay inihilamos ang mga kamay sa muka. Bumangon siya sa kama at nagtungo sa banyo upang maligo. Panaginip. Napanaginipan niya na pinugutan ng ulo ni Jogalyn si Jaka. Ipiniling niya ang ulo at binilisan ng tapusin ang kanyang mga seremonya. Bihis na siya nang lumabas ng silid. Ja... Natigilan siya at nagtangis ang mga bagang. Ilang araw na ba? Isang linggo? Isang buwan? Kailan nga ba nawala si Jaka? Bakit hindi pa rin siya nasasanay na mag-isa na lang siya sa higante niyang mansyon sa bundok? Lalong naggiyagis ang kanyang mga bagang. Hindi siya titigil hanggat hindi nauubos ang mga may atraso sa kanya. Kuya, kuya, hindi ako... Napasigaw si Johan nang walang pasintabi na iniumang ng kapatid na panganay ni Toto ang isang basag na salamin sa leeg nito at laslasin iyon. Hindi sigaw ng nagulat o nahindak na tao ang lumabas sa lalamunan niya, kundi sigaw ng galit. Sa mga larawan lamang niya nakikita ang panganay na anak ni Gavino na si Gabriela dahil nagtatrabaho ito sa Maynila. Nang araw na umuwi ito sa Cebu ay ang araw din na nasunog ang bahay ng mga ito at natupok ang mag-anak. Si Gabriela lamang ang nakaligtas dahil ayon sa mga kapitbahay ay nasaksihan ng mga iyon na pinalo nito ng matigas na bagay sa ulo ang buong pamilya bago sinilaban ang kabahayan. Para daw itong wala sa sarili dahil hindi kumukurap habang isinasagawa ang mga pagpatay. Bago pa makarating ang mga bumbero at pulis ay nakatakas na raw si Gabriela. Nang tunguhin ni na Johan at Forneus ang lugar ni Gavino ay kamuntik pa nilang masagasaan si Gabriela na bigla na lamang sumulpot sa kung saan. Agad na bumaba ng sasakyan si Johan nang mamukhaan ito. Nang makita siya ng dalaga ay tila nahimasmasan ito at umiyak na lumapit sa kanya. Kaya lamang ay bago pa nga ito makapagsalita ay nilaslas na ang sariling leeg gamit ang salamin na hindi niya alam kung saan nito nakuha. Para nang mababaliw si Johan. Pagkatapos ng isang sigaw niyang iyon ay agad niyang tinakpan ang bibig gamit ang kamay na may bahid pa ng dugo ni Jaka. Kung hindi niya kasama si Forneus ng mga sandaling iyon ay hindi na niya alam kung saan siya pupulutin. Masyado nang mabigat ang mga nangyari. Ang sunod niyang namalayan ay naroon na siya sa kanyang silid at nagpapahinga. Ang akala niya ay panaginip lamang ang lahat. Ngunit nang makita niya si Forneus na matamang nakabantay sa kanya, ay tsaka niya napagtantong totoo ang lahat na nangyari. Isang malakas at malutong na mura ang unang lumabas sa bibig niya. Napasuntok siya sa pader bago nagmamadaling bumaba ng hagdan. Habang ipinapagpag ang nasaktan din namang kamao, ikiniyum-kuyum niya iyon upang labanan ang sakit. Pagkatapos ay dinukot ang cellphone sa bulsa. Emalim, Cebu, aniya sa mic ng Google. Napangiti si Johan, hindi siya binigo ng internet. Sa isip niya, bakit hindi niya agad iyon isinagawa noon pa? Pero malay nga ba niya na may kapalpala ng apog ang isang kagaya ni Jogalyn na gumamit pa ng social media. Maraming Emalyn sa Facebook at Instagram pero madali niyang nahanap ang kanyang pakay. Kumpirmadong nasa Cebu ang babae. Hindi niya kailangan gumamit ng salamangka para lang mahanap ito. Kung alam lang sana niya na pipestehin pa rin siya nito
Kahit wala nang natitira sa kanya ay baka noon pa niya ito hinanap sa social media. Ang kaso ay lagi naman siyang pinipigilan ni Gavino at siya namang si Uto-Uto ay nagpapapigil nga. Nang maalala ang sinapit ng pamilya ng kanyang tiyuhin ay para bang nalobat na naman si Johan. Napasandal siya ng katawan sa kotseng bagong car wash dahil sa dugo. Ano pa nga ba ang ipinaglalaban niya? Ano ang napapala niya kung masingil niya ang may atraso sa kanya? Sino? Sina Julieto? Sina Samson? Si Emalim? At pagkatapos, ano na ang buhay niya kapag nabura na niya sa mukha ng planeta ang mga salot na iyon? Putang ina. Sumakay siya sa kotse at pinaharurot iyon. Ang una niyang pakay, si Emalim. Punyetang traffic talaga. Anong saysay ng kwarta ko kung maiipit pa rin ako sa traffic? Hindi mapigilang busa ni Johan habang pinupukpok ang manibela ng sasakyan. Ang totoo ay hindi naman kasing tindi ng traffic sa Maynila ang traffic sa Cebu, pero traffic pa rin at para sa kanya na may nakabinbing mga mithiin ay pinababagal noon ang katuparan ng kanyang mga plano. Nang sa wakas ay makawala sa traffic, binagtas niya ang daan patungo sa dating tirahan ni Emalim, ang lugar kung saan natagpuan niya ang bangkay ni Aliyah. Nahanap pa kaya ng pamilya ni Aliyah ang bangkay nito? Hindi na yata. Itatanong niya kay Jogalyn kung saan nito dinala iyon, kung nilapa ba nito o binuro sa kung saang impyerno. Sino pong kailangan? Tanong ng isang babae kay Johan nang makita siya nitong patanaw-tanaw sa lumang bahay ni Jogalyn. Itinuro niya ang bahay. Dito pa rin ba nakatira yung teacher na si... Yung maganda. Naku, matagal na niyang ibinenta yan. Ang huling balita ko ay nasa Busay na nakatira. Tumango-tango si Johan. Tama, taga roon ang pamilya ni Emalim. Nagpasalamat siya at umalis na rin. Pagkasibad ng kotse ni Johan ay dinukot ng babae ang cellphone nito, pinindot at itinapat sa tainga. Padung na siya. Anito sa nasa kabilang linya. Napangiti naman ang nakatanggap ng balita. Alam niyang hahanapin siya ng kanyang dating estudyante pagkatapos ng ginawa niya sa alalay nito. Medyo nainip na nga lang siya dahil natagalan ito pero nauunawaan naman niya. Baka nagluksa pa ito sa ginawa niya sa bago nitong kaibigan. Halos mahimatay siya sa katatawa, ngunit kaagad din namang sumeryoso. Kinailangan niyang umalis sa eskwelahang pinaglilingkuran noon dahil sa problemang ginawa ni Johan. Ang akala niya ay napatay niya ito nang ihulog niya mula sa ere. Ngunit nang mabalitaan niyang nabuhay ito ay natiyak niyang sasabihin nito kay Enyong ang totoo niyang katauhan. Kung si Enyong ang kanyang makakaharap ay tiyak mapalilitaw nito ang totoong anyo niya. Malilintikan siya dahil mabubulgar ang kanyang sikreto. Ang balak niya noon ay patayin ng tuluyan ang mag-ama. Ipinauna na lamang niya si Enyong para mawalan ng proteksyon si Johan. Kaya lamang ay may kung sino nang nauna sa kanya. May isang grupo na ang nagtumba kay Enyong at hindi iyon ang inutusan niya. Nang mamatay si Enyong at dalahin ng kaibigan nito sa Maynila, ang estudyante niya ay sinundan niya ito roon upang siya na mismo ang tumapos. Ngunit nang malaman niyang wala na itong naaalala sa lahat ng ginawa niya, ay bahagya siyang nakampante. Isa pa ay natakot siya sa mga taong nakapaligid dito. Di hamak na mas makapangyarihan ang mga iyon kumpara kay Enyong. Kaysa ipagsapalaran pa niya ang kanyang buhay ay umasa na lamang siya na wala na talagang maaalala si Johan at mananatiling ligtas ang kanyang sikreto. Kaya naman hinayaan na niya itong mabuhay.
Nagka-interes lamang siyang muli kay Johan nang makaharap naman niya ang kaibigan nitong naging sanhi ng pagkaputol ng kanyang braso. At mukhang naaalala na nga ni Johan ang lahat. Mula sa tinutuluyang apartment sa may Kamaynilaan ay nagtungo si Emma sa sikretong lungga nila ng kanyang kasamahan. Ginamit niya ang isang makapangyarihang orasyon upang mabuksan ang portal na makapaghahatid sa kanya patungo sa lugar na kinaroroonan ni Johan. Panahon na para tapusin ang unfinished business nilang dalawa. Kung ikukumpara sa kabisera ng Cebu ay di hamak na mas maganda ang Busay. Tila doon naipon ang mayayaman sa probinsya. Kung sa bagay ay nagmula naman talaga sa mayamang pamilya si Emma Lim. Filipino-Chinese ito na may lahing aswang. Nang maalala ni Johan na may dugong Chino ang kanyang pakay ay lalong kumulo ang kanyang dugo. Si Jaka, Chino, ang alalay niyang iyon. Kamuntik pang malampasan ni Johan ang malapalasyong tirahan ng mga Lim dahil sa init ng kanyang ulo. Padaskul tuloy siyang nagpreno at pagkatapos ay bumaba ng sasakyan. Kayang-kaya niyang bilhin ang bahay na iyon kung gugustuhin niya. Pagkatapos ay sisilaban niya habang nasa loob ang pamilya ni Emma. Ano nga kaya kung ganoon na lang? Teka, bakit naman niya bibilhin? Sino sila? Untag ng isang tinig babae sa kanyang likuran. Nang lingunin ito ni Johan ay para siyang namalikmata. Ikaw? Nginitian siya nito. Ako nga. Hinahanap mo si Emma? Bagamat nabigla ay pinalampas na lamang iyon ni Johan. Papaano'y ang babaeng kanyang kaharap ay yaong ding babaeng nakausap niya sa dating bahay ni Emma Lim. Wala naman siyang madamang panganib dito kaya ipinagsawalang bahala na lamang niya ang muli nitong paglitaw sa kanyang harapan ng ganoon kabilis. Sumunod ka sa akin. Naiinip na siya sa'yo. Matagal ka na niyang hinihintay. Tumalikod ito kaya sumunod siya. Kinapa niya ang baril sa tagiliran. Ganon din ang maigsing Bowie knife sa kabila. Hindi siya natatakot na masaktan ni Emma, pero nagdala siya ng armas upang ito ang unti-unting papatay. Nakarating siya sa isang kakahuyan na hindi niya namalayang napasok nila. Nagulat na lamang siya dahil panay puno at batuhan na ang nasa magkabilang gilid ng kanyang nilalakaran. Sigurado siyang hindi iyon bahagi ng bayan na kanyang pinuntahan. Ganoon na ba kalakas si Emma para makapagbukas ng dimensyon o madala siya sa ibang lugar nang hindi niya napapansin? Bahagyaring napasingasing si Johan nang maramdaman ang tila pagbabaga ng kanyang medalyong nakalapat sa kanyang dibdib. Panganib, ngunit wala siyang dapat ikatakot. Ano pa ba ang ikatatakot ng isang taong wala namang naghihintay sa pag-uwi? Sarili lang niya ang dala niya. Malas lang ni Emma dahil hindi nito kayang burahin ang nag-iisang bagay na mayroon siya. Walang iba kundi, ang sarili niya. Ano pa nga ba? Narito na siya, Emma. Anang babae sa kanyang unahan. Nag-angat ng tingin si Johan at nagpalinga-linga sa paligid. Hinahanap ang maestra niyang magaling. Walang ano-ano'y tila isang lagusan ang sumulpot sa harapan niya at mula roon ay lumabas ang kanyang paboritong guro. Hindi na nagawang ibuka pa ni Emma ang kanyang bibig para sa opening speech dahil pinaputukan agad siya ni Johan sa muka. Napasigaw ang babaeng nagdala sa kanya rito pagkatapos ay dinamba siya, ngunit ni hindi na lumapat ang bigat nito sa kanyang katawan dahil lumutang na ito ng may dalawang talampakan mula sa lupa at mistulang papel na kiniyumos. Napaatras siya nang sumirit ang dugo nito habang paos na sumisigaw. Napasigaw rin si Emma sa nasaksihan, ngunit wala siyang maunawaan sa inuungol nito.
Sayang, hindi pala niya napuruhan sa muka. Nakalas lang ang pang-ibabang panga nito, ngunit buhay pa rin. Yun nga lamang ay kakalahati na ang mukha nito at napingasan na ang gandang dating pinagnanasaan ng mga kaklase niyang lalaki. Noon lamang din napansin ni Johan na putol na pala ang kanang braso nito mula sa siko. Wasak na ang panga ay putol pa ang isang braso. Ano na lang ang laban nito sa kanya? Magkagayunpaman ay talagang matapang at malakas ang dati niyang guro. Nakuha pa nitong magpalit ng anyo at lumipad pasugod sa kanya. At sa kung anong hiwaga ay tila nanumbalik sa kaisipan ni Johan ang eksenang iyon, kung saan binitbit siya nito sa bodega ng bahay nito para ipakita sa kanya ang bangkay ni Aliyah. Napakurap si Johan nang biglang umigik ang halimaw ng kanyang nakaraan. Nabitin pala ito sa ere kagaya ng alalay nito. Malamang ay sanhi ng kapangyarihan ng kanyang marka. Naninigas ito habang bumabakat ang mga ugat sa buong katawan. Hindi niya mabasa ang ekspresyon sa mukha nitong kakalahati na lamang ng unti-unting mabali ang kaliwa nitong kamay. Napangisi siya. Nilalabanan ni Jogalyn ang puwersa ng kanyang proteksyon. Anong klaseng nilalang ba itong halimaw na ito? Noon lamang siya nakakita ng kayang tapatan ang marka ni Cain. Maliban kay Forneus syempre. Sayang, at hindi pala kita mapapahirapan ng husto. Dismayado niyang wika. Sa dami ng atraso nito sa kanya ay ganoon lamang pala magwawakas ang kanilang laban ni hindi siya pinagpawisan. Pinanood na lamang niyang unti-unting magkabali-bali ang katawan ni Jogalyn na panay huni na lamang ang nagagawa. Bigla siyang nagsisi na binaril niya ito sa muka. Tuloy hindi niya marinig ang pagmamakaawa nito. Hindi na ako ang binatilyong Johan na nanginginig ang buong katawan sa sindak sa'yo. Kita mo yung nangyayari sa'yo. Proteksyon ko yan na nagmula mismo sa Diyos. Walang sino man ang makapananakit sa akin. Kaya kung inaakala mo na sa paghaharap nating ito ay matatapos mo ako, ulul. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata ni Jogalyn. Ito saluhin mo pa! Panay ang ungol ng nadidikdik na halimaw. Dahil sa mga tama ng bala ay nahirapan na itong paglabanan pa ang puwersa na pilit dumudurog sa katawan nito. Napapikit na lamang si Johan nang sumambulat sa kanyang muka ang mga nagtilamsikang dugo at durog na lamang loob ng kanyang kalaban. Katahimikan. Pinalis niya ang dumi sa muka bago magmulat ng mga mata at inilibot ang paningin sa paligid. Umaalingasaw ang lansa ng dugo at laman. Tanging karimari-marim na kulay pula at itim na lamang ang naiwan ng mortal niyang kaaway. Tapos na. Tapos na nga ba? Naipaghiganti na niya si Aliyah at Jaka. Tapos, ano na? Ni hindi niya malaman kung ano ang ginawa ni Jogalyn sa katawan ni Aliyah. Ni hindi niya malaman kung bakit ba gigil na gigil sa kanya ang dati niyang guro kaya binalikan pa siya. Maraming katanungan ang hindi nabigyan ng kasagutan dahil minadali niya ang kamatayan ni Emma Lim. Hindi pa tapos ang laban, katunayan nga ay nagsisimula pa lamang iyon. Tangina kasi excited. Himutok niya habang hinuhubad ang duguang pang-itaas at ipinunas ang malinis na likurang bahagi noon sa kanyang katawan. Tumalikod na siya at iniwasang matapakan ang nagkalat na karne sa lupa. 1 down, 2 to go. Kakatapos lang maligo ni Johan nang sakto namang sumilbato ang kanyang cellphone. Hindi nakasave ang numero sa kanyang phone book, ngunit pamilyar iyon sa kanya. Tangina, ikaw na May lead na kami sa pagkamatay ng tatay ni Derek. O ngayon, anong pake ko? Pinatay siya, Johan.
pinatay siya ng eksaktong mga taong pumatay din daw sa tatay mo. Matagal bago nakatugon si Johan, ngunit maya-maya ay Sa totoo lang, Edward, magulo ang isipan ko ngayon. Kung kailangan mo ang tulong ko, hayaan mong pag-isipan ko muna.